Isang gabi, habang nanonood ako ng television sa Channel 9, noong 1995, pinalabas yung Endless Summer. Talagang nabinghani ako sa surfing dahil sa pelikula na yun. At sinabi ko sa sarili ko na isang araw, makakapag-surf din ako at mararanasan ko din yung ganong ligaya kapag nakapunta ako sa California or sa Hawaii. Wala akong kamalay-malay noon na hindi ko na pala kailangan mga ibang bansa para makapag-surf. May alon pala sa Pilipinas, anak ng Tipaklo. Nung malaman ko ito, sobrang saya ko. Nung nakapagtapos ako ng kolehiyo noong 2000, nagkaroon ako ng pagkakataon pumunta sa La Union para masubukan mag-surf sa wakas. Doon na nagsimula mabago ang buhay ko. Umikot na ang mundo ko sa surfing. Makaluma ako na tao talaga. Para sa akin, napakaganda ng disenyo ng lahat ng bagay nung dekadang 40s to 60s. Kaya nung nagsimula ako mawili sa surfing nung 2000, alam ko na agad na gusto ko talaga mag-surf na gaya ng mga napanood ko na surfer sa Endless Summer. Gusto ko maging classic na longboarder. Nung naging arkitekto ako, malaki ang naging inspirasyon sa akin ng disenyo ng mga bahay noong mga dekada na yun, lalo na ng mga case study homes. Hindi kailangan maging mamahalin ang mga materialis para makagawa ng magandang bahay. Mahalaga ay simple lang ang bahay, simple ang plano, simple ang mga linya, hindi komplikado, hindi magulo. Ganito din ang pagkahumaling ko sa mga lumang sasakyan. Simple lang yung mga disenyo at mga linya nila. Masarap sa mata at nakakakalma. Dati, yung buhay ko, umiikot talaga sa surfing. Ngayon, pagkalipas ng mahigit 2 dekada, may edad na ako, may pamilya na, at syempre mas marami ng responsibilidad sa buhay. Marami ng bagay na mas mahalaga kaysa sa surfing para sa akin. Tanggap ko na hindi na ako masyado nakaka-surf ngayon gaya ng dati. Pero okay lang yun. Ganun talaga. Mahal na mahal ko ang karil. Kung maipipinta ko ang langit, siguro mga imahe at masasayang alaala ng karil ang maisasama ko dun. Sa tingin ko, ang pinakamasasayang tao sa mundo ay mga surfer. Dahil kompleto ang buhay nila. Dahil habang buhay nilang ikalulugod ang simpleng kaligayahang dulot ng pakikipaglaro at talik sa kalikasan. At sa sarili nilang paraan ay makita ang kagandahan ng mundo na tilang mga bata na hindi tumanda, na hindi nagsawang maglaro. Napakasama ba talaga na hindi ka na tumanda? Hindi ata. Napakaswerte ng mga taong hindi na tumanda.